So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, as of the moment, deleted na po ang video na isinare ni Senator-elect Ronald Bato de la Rosa na isang AI na kung saan yung mga estudyante tinatanong kung ano yung masasabi ninyo dito nga po sa pag-iimbestiga or dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Which is yung post na yon is generated by AI. And then, shinare ni Senator-elect Ronald Bato de la Rosa at meron pa siyang caption na mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yellow at mga komunista. Ang lakas mag-post ni Senator-elect Ronald Bato de la Rosa ng salitang makinig kayo mga yellow at mga komunista pero hindi marunong mag-fact check. Diba? Ng kanyang mga sinishare, nagmi-mislead sa mamamayang Pilipino. Ang dami nga nag-comment, Sir, AI po yan, pakidelete, baka mabash kayo. Wala na. Nabash na siya eh. Huli niyang, huli niya na i-delete nung article na itong si Senator Bato de la Rosa. Sabi pa nga ni Bato noon, guided daw siya ng Holy Spirit tapos naniniwala sa artificial AI. Kaya nga nagtataka ako eh. Senador to, 'di ba? Wala man lang staff na nagpa-fact check ng post niya kung AI or totoo. Nagtataka lang ako mga minamahal. Oh my God. Anyway, mga minamahal, ito, panoodin natin yung video. Itong AI na video na kung saan ito yung shinare ni Bato de la Rosa. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Okay. Investigate all at isama na din yung sarili nila. E di simulan natin kay Vice President Sara Duterte. Right, mga minamahal? 'Di ba? Well, anyway, AI generated yan. Okay naman, great explanation, pero we should start from the Vice President and yun naman talaga yung ginagawa natin ngayon. 'Di ba, mga minamahal? Ngunit, ang kapangitan lang dito, ito ay gawa ng generated AI, which is shinare ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At nung na-article siya, galit na galit pa ang person. O, tingnan nyo mga minamahal. O, eto, shinare ni Bato, o. Pakita natin sa inyo. Kasi nagtataka ako, wala man lang nagpa-fact check dito kay Bato de la Rosa. Sa laki ba naman ng intelligence funds na hawak niyan, wala man lang staff na nagpa-fact check. 'Di ba? Na nagsishare siya ng basta-bastang video. 'Di ba? Talagang tanga lang talaga itong si Bato de la Rosa. Alam nyo, mayroon siyang pangalan na PMAyer, naging PNP chief ng bansang Pilipinas, tinaguri ang senador, pero hindi niya man lang ma-identify yung fake news, yung AI, like mapapasabi na lang kung what the F. 'Di ba? Tapos, ang caption niya, buti pa ang mga kabataan alam yung katotohanan. O, tapos ikaw na matanda, buti pa ikaw na matanda, walang alam na ikaw ay fake news na. Senador ng bansang Pilipinas pero hindi nag-iisip. Nakakahiya mga minamahal. Now anyway, okay, meron tayong isa pang pag-uusapan. Ito. Yan mga minamahal. Ano nakalagay dyan? Basahin natin ha. How did government counter Sara's claim that impeachment is unconstitutional? Alam niyo nakakatawa talaga, no? Itong mga senador ng bansang Pilipinas na sinasabi na, yung pagpa-impeach kay VP Sara Duterte, napaka-unconstitutional yan. Ganito, ganyan. That is politically motivated. That is fishing. Ang dami mga bias na senador na nagsasabi ng ganyan. Like, mapapasabi ka na lang, oh my God. Senator judge ng impeachment tapos naglalahad ng unpopular opinion. Okay, basahin natin. The Senate moved to remand the impeachment case to the House is anchored on the Duterte's camp's assertion that lower chamber violated the Constitution one-year ban rule, which the OSG insisted is flawed.
theory. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Actually, dalawa yan. Yung 1-year ban at itong itutuloy kung papayagan ba ng 20th Congress. Like, mapapasabi na lang kayo, paano itutuloy ng 20th Congress? Paano nila makakapagsabi na itutuloy? Eh, hindi pa naman nag-i-exist ang 20th Congress. Hindi pa tapos ang 19th. Wala pa tayo sa 20th. So, talaga nga namang yung ginagawa ng mga senador is napaka-unconstitutional. Sila yung nagva-violate. 'Di ba? Yung return of article of impeachment na ginawa nila, sila yung nagba-violate ng ating constitution. Kasi pag sinabing shall forthwith, dapat proseso agad, agad-agarang mandato. Di ba? Inaasikaso. Kaso yung forthwith sa kanila, dinidribble muna and then umaabot ng 4 na buwan, tapos papatulugin. Tapos pag nandyan na malapit, doon palang mag-iisip, na mayroon palang problema. Di ba gago? Alright. Sabi pa dito, the Senate move to return the article of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives due to allegation that the House of the Representative violated the Constitution when it impeached the Philippines' second top official. So, the Senate sitting as an impeachment court asked the House to certify its impeachment proceeding were compliance with 1987 charter contrary to the accusation of Senator Ronald Bato de la Rosa, who raised a motion that was eventually approved in a vote of 18-5. Dapat i-disqualified itong si Bato de la Rosa bilang impeachment judge ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil ngayon pa lang nakikitaan na natin ng pagiging bias itong si Bato de la Rosa. So, the claim of De La Rosa echoed argument presented by, alam nyo, ang nagpapagulo lang talaga, yung mga nagmamagaling na mga senador. Aminado na nga si Bato na hindi siya lawyer eh. 'Di ba? Actually, may punto naman. Itong si Bato de la Rosa. Oo. Yung puntong pambobo nga lang. Yun lang yung punto niya. So, 'di ba? Impeachment judge ka, magfa-file ka ng motion to dismiss. Eh, paano mo naman i-dismiss ang impeachment ni VP Sara Duterte, hindi pa nga nasisimulan yung trial, i-dismiss mo doon? Diba? In her petition filed with the Supreme Court in the February, is which she asked magistrates to stop her upcoming trial. Does her argument have merit? So, Sarah's point naman, basahin natin, Duterte case is anchored on the provision in the Constitution state, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Yan yung nila, ini-insist nila na, kumbaga pasok ba yan sa 1-year ban? Eh ngayon naman mga minamahal, kapag na-impeach, itong si BP, actually impeach na, dapat yung ginagawa, shall proceed na yan. Wala nang rikos-dikos, wala nang ano-ano pa, shall proceed. Eh kaya nga lang nagkaroon ng madaming misinterpretation dahil pinatulog. Kung hindi pinatulog, kung nag-proceed, di tapos na sana. Wala nang eklabush, wala nang mga hanash. Nagigets ninyo? Kaya itong mga senador na to, itong mga bias ng mga senador na to, dapat tinatanggal. Kabilang na si Bato de la Rosa, kupal eh. Diba? Tapos mag-share ng AI na video. Kung di ba naman tanga tong animal na to? Napaka-bobo. Pasensya na, senador ha? Sorry ha? Senador ka ng bansang Pilipinas pero yung mga staff mo, di ba hindi man lang ma-check kung AI ba yung sinishare mo ng mga post or hindi? Sorry ba to ha? Kailangan ka pa namin i-call out sa kabobohan mo ha? Nakakahiya bilang senator judge ng bansang Pilipinas, mayroong intelligence funds. Ang lakas makasabi na guided by the Holy Spirit pero naniniwala sa mga AI. Hindi ba naman tulonggis tong animal na to? Hindi ba naman tanga-tanga? Di ba mga minamahal? Alright. Okay, game. So, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, pahingi lang ako mga minamahal ng comments, yan, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe. Yes, subscribe niyo itong natin para umabot tayo ng 400,000, no? Tapos going to 500,000. Don't forget to click the subscribe and hit mga minamahal notification bell para lagi kayong na-update sa mga video. Time to time po tayong nag-a-upload every 2 hours. Yan, para na-update kayo at na-check nyo yung latest, yung totoo. 'Di ba?
yung hindi bias. Alright? Yun lamang po. Ingat mga kababayan.